At ngayong tagulan, malaking tulong sana kontrabaha ang paglilinis sa mga drainage. Pero hindi yan natapos, gayon din ang maraming road project, kaya nalubog sa tubig ang maraming kalsada kahapon. Sa NAIA naman, mga balde na po ang inihanda. Ang ilang kisame kasi roon, may tulo. Saksi si Rida Reyes. Kaunting ulan lang, baha na agad. Yan muli ang naranasan kahapon sa Metro Manila at hindi lang mga motorista at biyahero sa labas ang apektado. Pati mall, pinapasok din ng tubig. Ang mga airport, di malayong pasukin ng tubig dahil sa mga tulo mula sa kisame, kaya pila balde na ang malalaking baldeng sasalo dyan. Ang taon-taong problema sa baha, taon-taon mang hinahanapan ng solusyon, nauulit at nauulit lang din. Pangunahing dahilan ng mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig tulad ng Mayapis Creek sa Makati. Dahil sa mga basura, umapaw ito at nagdulot ng baha kahapon. Pati bahagi ng Pasay at Maynila na dinadaluyan nito, nadamay rin. Yung elevation ng Mayapis, buong San Antonio, mas mababa ho kami ng 0.6 meters kaysa Pasunta mo. So catch basin siya talaga? Catch basin mo talaga. Ang panawagan namin doon, yung mga adjusted namin katulad ng Maynila, na sana po kami linis kami sa creek at naglaging kami. Doon sa kanila naman po ay barado. Dito rin sa amin magstagnan talaga ang mga tubig dito po. Pero bukod dyan, nakalala rin sa pagbaha ang kabi-kabilang construction project. Sa Skyway 3 project halimbawa, pinutol ang ilang puno sa Center Island ng Osmeña Highway. Center Island natin dati sa Osmeña, for instance, puro halaman yon, puno, bugambilya, nakaka-absorb ng runoff water yan, di ba? Nawala na ngayon yun, simentado na yon. So, yung tubig noon papunta na sa kalye. Sa 29 major road construction projects sa Metro Manila, 16 pa lang ang nasisimulan at matatapos sa 2018. Meron ding 39 areas na kailangang isailalim sa drainage system repair, pero naabutan na ng tag-ulan ang mga ito. Gaya ng box culvert project ng DPWH sa Blumentritt na isa sa 3 ginagawa pa hanggang ngayon sa Maynila. Kaya ang mga residente hanggang sa susunod na taon pa raw magtitiis. Yung tubig sa obrero, nagpupunta rito, tumutuloy dito. Kaya pag mulan, mataas talaga ang tubig. Pag konting ulan pa lang po sa may bandang Dimasalang, baha na agad. We conducted during the summer a dredging effort within our city streets. Humihingi kami ng pangunawa sa mga tao. Ang gobyerno naman ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga solusyon. Habang patuloy na kinukumpuni at nililinis sa mga drainage sa Kamaynilan, may solusyon naman daw ngayon ng gobyerno para agad na maabisuhan ng publiko sa mga panahon ng kalamidad gaya ng bagyo. Sa Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act na nilagdaan ni Pangulong Aquino, obligado na ang mga telecommunication service provider na magpadala ng libreng mobile alerts sa pamamagitan ng text tuwing may kalamidad. Maaari ring isama sa mobile alerts ang mga evacuation area, relief site at pick-up points, pati contact information ng mga LGU at pati ahensya. May parusa sa sino mang magpapadala ng peke o nakalilitong impormasyon. Suportado naman daw ng Globe at Smart ang bagong batas. Ako, si Rida Reyes, ang inyong saksi.